Good morning po sa lahat. Isa pang baliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating alayong umaga ay, mahalaga ba ang integridad? Mahalaga ba ang integridad? Kung upili po tayo ng isang leader, maging bilang sampunong barangay, halimbawa, mayor, governor o pangulo, sino pong ipiliin natin? Una, isang kriminal at napakasamang tao, ngunit maganda ang kanyang programa, plataforma. O ikalawa, isang taong napakabait at walang bahid, ngunit walang plano sa pamahala. Parang mahirap pumili po, hindi ba? Di ba isang bagay pong malinaw mula sa Biblia? Para sa akin, ang pinakamahalagang katangian at kwalifikasyon ng isang leader ay ang kanyang pagkatao, karakter, integridad. Hindi pinag-aralan o hindi po kanyang husay. Hindi rin po kanyang mga pangako, plataforma o kanyang mga programa. Halimbawa po sa Biblia, ba't po pinili si David? Ba't pinili si David na maging hari ng ating Diyos? Ayon po sa Panginoon sa unang Samuel 13:14, siya isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. A man after his own heart. Kanya pong hinahanap ang puso ng Diyos. Ngayon pa sa bilang banda naman, ba't po inalis si Haring Saul maging hari? Ay sa verse 13, siya ay gumawa ng kamangmangan at di niya ginanap ang utos ng Panginoon. Yang Diyos, inutos ng Diyos sa kanya. At bakit nabigo si Haring Solomon naman sa maging hari? Dahil nahila siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pa nang bumili naman po ang una iglesia sa Magawa 6 na kasama ng mga apostol sa gawain. Iglesia po ay pinapili ng mga 7 lalaking may mabuting katayuan o buting katunayan o honest report, puspos ng espiritu at ng karunungan. Kahit nga po sa pastor at mga diakono sa unang Timoteo, Kapitulo 3, ang karamihan ng kanilang kwalifikasyon ay ukol sa mabuting pag-uugali at pagiging walang kapintasan. Kaya naman na tayo pumili ng wasto bilang ating leader. Maging sa trabaho, paaralan, komunidad, iglesia, ating bansa. At ipon sikapin naman, tayo mismo na maging karapat-dapat sa naman tungkuling pumunong ibinigay sa atin. Maraming salamat.